Basta. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely I have a delightful inheritance. I will praise the Lord who counsels me. Even at night, He instructs me. My heart instructs me. I have set the Lord always before me because He is at my right hand. I will not be shaken. Therefore my heart is glad, and my tongue rejoices. My body also will rest secure, because you will not abandon me to the grave, nor will you let your Holy One see decay. You have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. So, pananalingan ng pulong sa Ginoo, no? We are already at madungat sa last few weeks of the year 2021. And for more than a year, we have prayed and continue to pray for this pandemic to end. And starting karon naman siguro, nakakita na to, no, there's almost hope, there is light at the end of the tunnel sa mga malls, hindi na kayo stricto. Even mga bata, nakakita na tanong na nanuroy. Pero di ka po kumpiyansa kaya wala man ka po nawala ang virus. But if you look at it ba, at a different perspective, di ato dyan ka ato makita bitaw, it is always because of God. And even though sa matag-an daw ato nangyampo, even though we have asked God a million times already, we should still continue to ask Him for a million times more. Because we know that God will not abandon us. Even sa ating mga kinabuhi, He has set the path of our lives, and He has seen the blueprint of our lives. So He knows what lies ahead. And so we still continue to pray to Him. Nahilitan niya sa maayong dalan, nahilitan niya sa maayong workplace. We ask God again. We ask Him again for mountains to move. We ask God for a friendship to mend. We ask God to lead us to the right workplace. We ask God for our unsaved loved ones. We ask Him again for the one who needs rescue, the one who needs healing, the one who needs new direction, guidance, and focus. And even if that one person is you or me, we ask God for what we need, for what we want, for joy in this struggle we sometimes call life. A sip of living water in the heat of our schedule, in the heat of our busyness sa matag adlaw, and a time to just sit at the well. We ask God sa matag adlaw that He will continue to be Jehovah Jireh, to provide for what we need, for His grace to be sufficient for us. And we ask Him again to stir up and settle, and make and remake and continually pour out His grace that passes all understanding, because we need that. Even labi na sa ato ang panahon karon nga grabe na kalisod, no? We ask God again for all that seems lost and all that seems nowhere even near possible. And we ask God believing that He can, because nothing is too hard for Him. Not because we don't think that God heard us the first million times, but because we realize that the longer we live, that persistence is a strong faith builder, and it keeps us close to God. And because faith that is based on strength to persevere and closeness with our Creator is what we really need. So, with hope that is always in the Father, in the Son, and the Holy Spirit, we know that this hope will never disappoint. And today we ask God for more.
we bow down, and we look up, and we ask Him again. Okay, everything will be made beautiful in its time. And there is so much greater in the world that is ahead of us. Not in this world, but in the world that God has prepared for us. So for today, let us just come before the Lord in prayer. Our gracious Heavenly Father, Lord God, just love to thank you, Lord, and praise you, Lord, this morning, Lord. Lord, we thank you, O Lord God, for continually, Lord God, being with us, O Lord God. Salamat, O Lord God, sa ministeryo, Lord God, sa mga kinabuhi, Lord God, every single day, O Lord God. Lord, we praise you, O Lord God, because you are our great God, O Lord God. Walay sa mga kanimo, O Lord God. Lord, you are our loving Heavenly Father, O Lord God. You are compassionate, O Lord God. You are faithful, O Lord God, at all times, O Lord God. Lord, you are our God, Lord, who loves us so much, O Lord God, that He gave His Son, Jesus Christ, for us to die on the cross, O Lord God. Lord, we praise you and we thank you, O Lord God, because, Lord, you are a prayer-answering God, O Lord God. And even though, O Lord God, you don't sometimes give us, O Lord God, what we want, O Lord God, but you will surely give us, O Lord God, what we need, O Lord God. Because, Lord, if it is your will, O Lord God, it will be done, O Lord God. Lord, salamat, Lord, hindi ka magtagon, O Lord God, for reminding us, O Lord God. Lord, hindi ka kapuyo, Lord God, sa pagpaminaw sa mga pag-angko, Lord, sa matag adlaw, O Lord God. Even, O Lord God, in our situation, O Lord God, day by day, O Lord God, na mga kita may, O Lord God, o bati, O Lord God, na mga mahitaw po, O Lord God, but Lord, we know, O Lord God, that Lord, anaagapon ka, O Lord God, nagaupan ka na po, O Lord God. And Lord, for this morning, O Lord God, it is so comforting to know, O Lord God, and to be reminded, O Lord God, that you can, O Lord God, and nothing is too hard for you, O Lord God. So for this morning, O Lord God, as we come before you today, O Lord God, Lord, ang napamamatag kasing-kasing, O Lord God. Lord, we ask for forgiveness, O Lord God, for the things, O Lord God, na ikaw nawala na himaya, O Lord God. Lord, we ask for forgiveness, O Lord God. Lord, the things, O Lord God, that are deep in our hearts, O Lord God, na makababa, O Lord God, sa mong pagsimba o pagdayag sa mong ngalan, O Lord God. Lord, we ask for forgiveness, O Lord God, for not doing, O Lord God, what you want us to do, O Lord God. Lord, cleanse our hearts with fire, O Lord God. That as we come before you today, O Lord God, we'll be able, O Lord God, to worship you, Lord, in truth and in spirit, O Lord God. Sa tipong na matagkasing-kasing, O Lord God, and Lord, even the songs that we will be singing, O Lord God, Lord, that this will be a sweet aroma to your throne, O Lord God. Bless our songs of worship, O Lord God. Send your Holy Spirit, O Lord God, to fill this sanctuary, O Lord God, and to touch, O Lord God, the heart of every single person in this sanctuary, O Lord God. Hallelujah, O Lord God. We worship your name, O Lord God. We worship your holy name, O Lord. Hallelujah to your name, Jesus. Hallelujah, Lord. Let us sing the worship song. Thank
Padayon sa pagsimbaw pagkain sa tubuhin nga Diyos. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much
walay sama kanimo, O Lord God. Walay sama kanimo, O Lord God. Thank you for this amazing grace, O Lord. Sa matag adlaw, O Lord God, we get to enjoy, O Lord God, what it's like, O Lord God, to be in your presence, O Lord God. Hallelujah, O Lord. Hallelujah to your name, O Lord. You are the name above every other name, O Jesus. You are worthy of all our praises.
Praise God. Good morning, church. We are grateful and so thankful for this time na makapadayon ta sa ato ang sermon sa ato ang nasugdan na series in the book of Ecclesiastes na ato ang gititulan Reality Check. And this morning, we are now in chapter 7 and we'll be studying verse 15 to 29. So if you have your Bibles with you, kindly open your Bibles to chapter 7, verse 15 to 29. Praise God. But before we continue on, ato siguro idukot ang mga ulo, let's come before the Lord in prayer. Father God, we just love to thank you again for this time that you have given to us as we will be able to continue to be ministered by your word. I pray, Lord, for the people, Lord God, that who cannot go to church, that may you just continue to use this message, Father God, this platform where they could hear your message, Lord. But I pray, Father, that the Holy Spirit may continue to use, O God, this platform, Father God, to minister to your people. And I pray, Lord, that may you anoint me, Father God, as I preach this word. May you be the one to guide me. Let the Holy Spirit, Father God, move in our ways that you want to be done, Father, as we just like to honor your name, Father God. And so, Lord, we just like to commit everything into your throne room this morning. And this is our prayer, O God, in the name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen. And so this morning makaigsuonan ato ning tun-an ang gitudlo karon sa the preacher dinis of chapter 7. And this time atong hisgutan kining usa ka topic na a lot of Christian nag-struggle niini. Dili lang pipila kundi daghan gyud kaayo ang nag-struggle kining panghitabo na gitawag nato perceived injustice, kining injusticia na sometimes itong makita diha sa mga Kristohanon. And dili lamang kita mo'y nag-struggle ni ini, and I think maski ang preacher nag-struggle ni ini. Kaya according din sa iyahang suwat sa verse 15, nag-ingon man siya dinhi, I have seen everything during my lifetime, the futility. There is a righteous man who perishes in his righteousness, and there is a wicked man who prolongs his life in his wickedness. Now, morning gitawag na to perceive injustice na moabot na maghatag na to kalibog. Sama sa preacher na asya'y kalibog, and kini na kalibog makaigsuunan maunin na nganuman why good things happen to bad at to good people. Nganong bad things happen to good people. And sometimes di ta kasabot ni ana, di nato ni matugkad ni ana, and siguro naamoy mga experience o na sinatian sama ni ana, and sometimes maka-rethink ta ba na ngano ka ni, nganong mo maning nahitabo. One time, nakahinumdum ko makaigsonan for few years ago, di ba, naibaw man ta na si Pastor Dudong namatay man, kay nabanggaan siya sa motor dito sa Balamban. Igo ra siya ni tabok, and ay kusog kaayo, way lisensya na batanon, naigo siya, nadakdak yang ulo, niya na ay nahitabo sa o. And so, one time, mga pila siguro mga tuig na kapin, and kaming mga pastor, nami meeting, and katong mga pastor was lakibaw na kauban dahil ni Brother Dudong sa maong gitawag na tog ministry, and usa ka pastor ni siya luuya to ni Pastor Dudong and the way siya ni sulti na luoy kuno kay Pastor Dudong horag bag na alagad sa Ginoo niya mauning nahitabo, kay ang nahitabo day makaigsuonan nakabati siya istorya na pagsakay kuno sa ambulansya ni Pastor Dudong padung dinhi sa Cebu tungod sa di man agis Balamban, ang mahitabo kuno kay igliko kuno sa truck, mahog na sa kuno to siya dito sa iyang sa higdaanan dito sud sa gitawag na tuog ambulansya. Ya ikarga na sa niya, malamba na sa niya, so, grabe kayo ang iyang pag-illustrate makaigsuonan na magtanaw ka ba na kaluoy sa alagad sa Dios. Kaluoy sa tao na nangalagad unya ang kamatayon ingon ana ang naamtan. And atong panahon na pa man siya mamatay kay na hospital pa man to siya. And kana na question sometimes makahatag nagkalibog alang nato. And sometimes maka-question ta sama kang Solomon na suma pa sa iyahang nasinatian, suma pa sa iyang na-experiensyahan, suma pa sa iyahang na-obserbaran sa lifetime sa iyang pagkinabuhi na ay mga righteous men na ni perish sa tungod sa ilahang
gitawag na to sa ilang righteousness. And sa tinuod, sometimes lisod kaayo nato na tonlon. And maka-question ta makaigsuunan, nganong man nahitabo man ni, na matarong man taning tawhana, and then nganong naingon ani man ni siya. Giko na matay siya sa sayong panahon, and daghan kaitag na balat na nadunggan na mga balita makigsuunan, na ingon ana na panghitabo sa kabatanon, sa usa ka maayo na tao na nagbuhat sa mga buhaton sa Ginoo, and then namatay lang. And then di ay mga tao na porteng salbahisa, wa gyoy gamit, nining katilingban na to, and then dugay kay mga matay, taas kay kinabuhi. And so sometimes mo nay ato ang makita na usahay maghatag ka nato og confusion. Kining gitawag tog perceive injustice. And tungod ni ini makaigsuonan ato ning makitaan na sa ako nang gikaingon, hasta ang preacher nagsuwat sa Ecclesiastes naa siya'y kalibog ni ana. And ato ning tan-awon kung unsay iyahang conclusion regarding ni unsay iyahang tubag ni ining mga butanga. And by the way, since today is first Sunday, so ang atong oras di ta kayo kainat ni ini pag-ayo na ato gyuning humanon ato ang sermon because Communion Sunday man karon. And so ato ang buhaton na lang tungod kay kining maong sermon ato ako na himuon og duha ka Sunday. So nay duha ka butang atong makit-an dinhi sa maong sermon makaigsuonan. And first mao ni ang iyahang conclusion sa maong panghitabo na motubag why unsa may angay buhaton nato as a Christian, unsa may mga butang na kung naa ni mga gitawag ni ining perceive injustice na moabot. So unsa may angayan unta natong batanan. And then ang sunod natong hisgutan next Sunday, atong hisgutan makaigsuonan kung nganong nakaabot siya ni ana na conclusion. Sa unsang pamaagiya sa iyang pagtuon na nakaingon man siya na mo ni angayan natong himuon. And so mo nay duha ka butang na gusto lang nakong ipahinumdom sa ato ang pagtuon ining kamuntagon. And so dinhi makaigsuonan, gusto lang nako ning reviewon gamay ang ato ang series aron masubay gyud nato ang maong katibuk-an na istorya sa maong libro na ato ang gisaysay makuha nato ang katinud-an ang konteksto gayud niini. Nasayod na ta na ang chapter 1 until chapter 6 mo gyud gusto ni Solomon na ayaw mo sunod ni anang mga butang sa kalibutan. Mo gyud ang butang nga makaigsuonan na iyang gi-expose makaigsuonan ang mga mini o mga false na gipatuo sa kalibutan kanato na maghatag kanatog satisfaction, maghatag natog kalipay, and mo na makaigsuonan na siya nakita niya na iya yung giingnan ng mga katawan ayaw mo sundog ani. Ayaw mo pailad ni anang kalibutana kanang ilang gi-advertise na maghatag og satisfaction because ang tinuod ni ana di gyud na mo'y tinuod na maghatag og satisfaction. So atong natong gisgutan unsa man to, and atong nakita makaigsuonan na pag-abot nato sa chapter 7, nagsugod ta atong the other Sunday na diin pag-abot nato sa chapter 7 nautro na ang iyahang dagan sa iyahang tema. Wala niya, humana siya og discuss sa false na mga advertisement sa kalibutan na dili na to angayan sundon. Pag-abot sa chapter 7, siya mauni kahangan ato ang pagasundon. So mauni ang noble puso na angay natong kabuton sa kinabuhi. And kanang butang nga makaigsuonan atong makita na iyang gipakita unsa man ang angayan natong kabuton. So kadtong duha ka Sundays ato ang paghisgot sa chapter 7 verse 1 to 14, ato nang nakita makaigsuonan ang mga butang na angayan natong utruhon sa ato ang huna-huna. Angayan natong tangtangon sa ato ang mga panghuna-huna. Angayan na natong i-renew ang atong mindset. Dili na ang mindset na moigi nabutang sa kalibutan. Kay ang tinuod mo itong giguba gyud to ni Solomon ang katong mga advertisement sa kalibutan kay napasok naman to sa itong huna-huna na mauni. And siya, tangtanga na. Pero di ay nindot na itong ipuli na mindset. And ang mindset na gusto niyang makabut na to is, kangangan kabuto na to ang wisdom na iyaha sa Ginoo. And so, pa niya makaigsuunan, makabut na nato ning wisdom sa Ginoo if ang atong mindset ato ang
mautro. So iya tong gipakita na mas labaw ang gitawag nato og mas maayo na mamalandong ta diha sa mga funeral kaysa naata sa party kay daghang tag mapamalandungan, labi na gayud sa tong kinabuhi na mubura day ni makakita taon sa importante ang ato dayng karakter, dili day ang ato ang mga bahandi, makita nato ang tinud-anay na paglaom na naalamang gayud kang Kristo kay bisan sa panahon na naay mga kasakit pero naatay kalipay. So niya nang mga butang nga makaigsuonan, nakita na nato na maunay gipakita na tangtangong na to ang ato ang mindset. Gani gitudluan sa taniya na mas maayon na mudawat ta og mga rebuke kaysa gusto lang tang pirming daygon tungod kay sa rebuke na atay makuhang kamatuoran sa to ang kinabuhi na makaingon ta angayan gid sa natong utrohon. Kaysa magsigil lang tagday, kung di ta kabantay, mudako atong nunggan, maka-create pa hinuon og pride. And dili sa na maggiya ka nato ngadto sa tinud-anay na maghatag og satisfaction na mao ang Ginoo. And then last Sunday nagisguta na mas maayo sad ang usa ka mindset niya ng tao na mas maayo na kamautang mo pasensya kaysa ang pleasure, ang kanang dinalian na mga pleasure kahangan ato dayong makabot. And to be patient importante kaayo. And ang reasoning sa maong preacher mao na nakaibaw man ta na all things is under the prerogative of the sovereign hand of God. And so, kung kay bauta na good things are going to happen in the future, na naay lihok ang Ginoo, is in control sa kinabuhi, nganong man na di man ta kamaong mo pasensya, di man ta pasensyoso, nganong gusto magyud-ta na muuna, and ang dili ta pasensyoso, gusto ta na mo kuha gyud ang butang nga, then nay daghang mga butang na mahitabo mo gamit tag manipulation, mo gamit tag bribery, mo gamit tag panghudlat, and so niya nang mga butang nga siya sayop na. And lastly sad sa last atong gitun-an last Sunday, hingga mas iyang gi-wrap up ni na mas maayo na sa ato ang pagkinabuhi aron gyud nimo ning maangkon kahang kamautang magkinabuhi pinaagi og pagtuo kaysa ato ang makita. And I believe in God, baski pas panahon na di na nato makita ang lihok sa Ginoo, and yet still we believe in our God that He is doing something good sa itong kinabuhi. Kibaw mo makigsunan, pamalandungi gud tong ato ang gisgutan mga 2 Sundays ago regarding ni anak. To be honest with you, kung ato lang itong i-apply, makabaton yung pagkinabuhi sa Ginoo na makaingon ka, bitaw Brad, eksakto yun Brad, and dili ka daling madisturbo sa mga sirkumstansya, sa mga panghitabo ni ining maong kalibutan. Especially sa panahon sama ni ini na ay gubat na naghudlat, anya hora og nagkainit na, and possibility ni ana kung mulaban na gyud ang mga NATO ngadto sa Ukraine. So ang mahitabo ang mga European cities mo kontra na sa Russia, then it's possible na mogamit na sila og mga superpower na mga gitawag natong mga nuclear. And siyempre kita maamong ta bisag di pag magmagamit og nuclear, kung maprolong ang gubat pag-ayo, ang suffering kahangan andam ta mo dawat na unsa man karon magbagot-bot ta. Unsa may atong mahimo ni ana, dawaton nato because we believe in our God na kamao siyang magprotektar nato. Amen? So ni anang butang nga makigsuonan makaingkaw, wow, nindot ni. And niining kabuntagon di ana say lain na gusto niyang itudlo na wisdom na makahatag nato wisdom sa atong pagkinabuhi, godly wisdom. And usa sa iyang ito ang gusto niyang makabot ni ining kabuntagon makaigsuonan sa atong pagtuon dinhi sa verse 15 ngadto paunong sa ubos. Makita nato na ang gipangandoy sa preacher na diin iyang matudlo ang kaimportansya sa pagkamalatuhayon, ang endurance nato. Dili lang kay nagsugod ta and then hala kita tag di maayong panghitabo, surrender na ta. Magpamaay kay tag sugod and then nakita tag bad news, di nato masabot ng mga butang, and then wow, di na ta mo padayon. Now siguro mangutana mo unsa may iyahang gitagaan og maghatag niya og iyang gitagaan og
ehemplo ni ini na kinahanglan mahimutang makabatunta og endurance. Kay mo ni panginahanglan nun yun na we have to learn to endure. Kining mumulahutay sa mga butang na ato ang makita, especially sa itong pagkinabuhi. In spite sa mga confusing kaayo na panghitabo, kinahanglan kamaog yutang mulahutay. And so, muning gusto na itong tanawon nining taknaa because kung atong basahon ang verse 18, kaya nabasahan mo itong verse 15 na nagisgot makaigsuunan na siya mismo naglibog ni ining anong naay gitawag na to og mga matarong, and then tungod sa ilang pagkamatarong ni suffer sila pag-ayo, di ay pangadautan, ang tungod sa ilang pagkadautan ni huramanos lang ni prosper ni sakang ilahang pagkinabuhi. And so verse 18 nagingon sa dinhi, it is good that you grasp one thing and also not let go of the other. For the one who fears God comes forth with both of them. Actually, muni ang main point niya, verse 18. Muni ang iyang conclusion. Sa iyahang observation, sa iyahang nakita, sa iyahang nabantayan sa iyang kinabuhi. Naglibog siya at first. Nga naman, mauman niyang kalibog. Nga naman na ay mga tao na matarong and then na ay mga dautan, pero hura magnilambo ang matarong, ang mga dautan ni suffer. So, ang iyang conclusion, magkaisunan, kangang kamautang mo balansi ni ini. Kaya nato ning dawaton na kining duha ka butang na naiingon aning mga butanga. Unya ato ang ayuhon na pagbalansi makaigsuonan na diin ato nang mabatunan pero kinahanglan magbatun kahadlok sa Ginoo. And so munay iyahang main point. We have to learn the fear of God and atong dawaton ning duha ka butang na sometimes maghatag og kalibog. Now, sa ako nang gikaingon, niining taknaa ang first part, atong tan-awon ang iyang conclusion. Then, sa second part, next Sunday, atong tan-awon nganong naabot siya niini na conclusion. And so, atong ning tan-awon una sa tanan makaigsuonan ang iyahang point na naabot siya niining na conclusion sa verse 18 na ningon siya, it is a good that you grasp one thing and also not let go of the other, for the one who fears God comes forth with both of them. So, mo ni ato ang tan-awon ni ini. Now, una sa tanan, tan-awon na to ang lesson. Verse 15 to 18, 4 verses. Niining upat ka mga bersikulo makaigsuunan, mao ni ang entire sermon na gusto niyang ato ang makatunan. Ang iyang point nagipakita dinhi na gusto niyang itudlo kanatong mga katawhan, especially sa mga batanon pa diha sa Ginoo, mga young man na diin nagprogress ang ilahang pagtubo sa Ginoo, dili nang batanon. Ang Bible mo gud young men, ang young men nila makaigsuonan nananas mga 30s ang pangidaron na diin mounay mo padayon sa mga buluhaton. And so dinhi sometimes ang point dinhi sa ang lesson say lisod kay natong masabot. Pero kung ato lang yun i-realize ug ato ning hinukluban kining iyang gustong ipamatuod makaigsuonan and gani mo ni iyahan ning gi-explain nato kay puman siya igor siya mo ning buhaton nimo. You have to fear the Lord and you have to believe na niining panghitabuan na lang. Sometimes yung tawo nindot na brad. But ang question is kuto bro ba dia wa explanation. So muna next Sunday na to na isgutan giunsa niya pag-abot niya ini na punto. And so ang lesson na gusto na ko ning kuan obvious kayo o klaro. Na diin, kung maghisgot tag perceive injustice kanang hustisya na ato ang nakita. Kay bisan asa ta mo adto makaigsuonan na ang mangyoy hustisya. Ay inhustisya. Muna yun siya sa verse 15, I have sinned everything during my lifetime of futility. There is a righteous man who perishes in his righteousness, and there is a wicked man who prolongs his life in his wickedness. Maunay pirmirong butang ang dilema na nisod siyang unahuna. Naglibog yun siya ni ini, ug ang dilema niya makaigsuunan is the issue of righteous suffering. Maunay pirmirog yun niyang kalibog siya, ngano man na naa may matarong na tao
na diin ni suffer. Ngano man na kining mga tao na naa sa sitwasyon na kinabuhi unta, matinabangon unta, ngano man ni suffer na sila. Grabe kalisod na dilema na iya. And kay according nga, mao ni akong nakita. Mao ni iyahang naobserbaran sa iyahang katibukan siyang kinabuhi that there are really righteous people na ni suffer. And so muna makaigsuunan din ni sometimes kinandilima rag lisod kay tunlo na yes dahil sa mo suffer ng mga righteous say di nato na masulod sa atong una-una. And muna'y butang makaigsuunan na gusto na kong kanunay and kung nakabantay mo sa to ang sermon always na kung hisgutan ang prosperity gospel tungod kay sometimes urag dili mo sigo din na diin na ay matarong na mo suffer. Because ang prosperity gospel nagpamatuod na kung iya ka sa Ginoo, na ka sa Ginoo, everything will be good for you. Kaya nga naman, God will prosper you. And God will bless you. And muna ilahang gustong ipamatayan, kana na mentality, muna makaigsuunan kung nasudlan ta ni ini na mentality, ni agrita sa mga prosperity gospel, and siguro, di man siguro tagit yung prosperity gospel, but kinina mentality sama sa prosperity gospel, makahatag yun natog na kong problema. Kung makakita ta na ay mga righteous na ni-suffer na mo question ta, nga naman, kung ikaw mismo nangalagad ka sa Ginoo, you have given everything to God, and then later on, ni-suffer ka, baka pangungutan na siguro, nga naman kung ako mag-giindaog-daog, ano ang inistisya may niabot nga rin ako. So, kana lang na point makaigsuunan. Maglibog yung ka ni anak. And kana na point na injustice makaigsuunan, makahatag yun na nimo og setback kung di ka makabantay. Makahantag na og confusion, ang labaw sa tanan makaigsuunan, maglibog ka. Especially, ang ikaduha niyang issue, dili lamang nakakita siya og mga righteous na ni-suffer. Ang ikaduha, pag niyang problema, na nidako pag yung samot, nga naman, kay nakitaan sa niya o naobserbaran sa niya na ang mga matarong mao may ni prosper. Ang mga dili matarong mao may ni prosper. Ang mga matarong ni suffer. So muna ni samot ang iyahang kalibog. Now, nganong naing-ani man ni, nganong ing-ana man nahitabo sa iyang una-huna makaigsuunan because bisan kinsa ang normal na panghuna-huna. Kung nagbuhat kag maayo, nag-expect ka ng imong kinabuhi, mamaayo. Di ba? Huwag may mag-expect na ito. Mabitan magtataw, maayo ni siya bad kay nagbuhat man ni siya maayo, tarong maguni siya na bata. So, moingon nga ni kaniana, you're expecting na kining bata will be blessed by the Lord. Kay tarong man siya na bata. Niya kung nakakita ka sa dili mao, na diin ang dili tarong, mao man ni prosper. Ang dili tarong makaigsuunan, mao man ay hurag na bless. Ang dili tarong mo manoy na itag-as kay kinabuhi, ang mga matarong mga mugbo or kinabuhi, mga disgrasya pag yun. Unya pag ang paghakot pag yun, magtabling-tambling pa dito sa ambulansya, maglibog ka. Usaon man ni. And so, dini makaigsuunan ang rason ni ana because normally mo na ato ang panguna-una. If you are doing good, then nag-expect na ay maayong butang na may tabo sa mong kinabuhi. Gani na ay gitawag na to pagan belief, pagano na belief, and it is used by sa mga Chinese or something, kanang word karma. Di ba? Mogamit man sa taasahin niya na, nakarmahan lagi na siya. So, pasabot niya na, kung sa imong gibuhat na dautan, ikaw sad, mo nakaangko ng dautan. Mo man ay atong pang mentality na naay karma. And then, no, ang good deeds, gi-reward og maayo, ang bad deeds, gi-reward sad og mga bati. So, niya karon kung ang nahitabo, dili mao, nabali. Ang good deeds gi-rewardan og bati, ang bad deeds gi-rewardan og good. Na, mo na maghatag na tuog confusion. Mo na maghatag na tuog kalibog. And by the way, si Asaph, mga kigsuunan, kung nakabasa mo sa Psalm 73, he was a priest, a Levite, na ningadtog sa iyang lugar, and then naabot siya sa tong lugar na pita, layo sa Jerusalem, and then layo sa Israel. Pagabot niya dito, naobserbahan niya, wow, di-prosper man ang mga wicked. Ganun ni-prosper maning mga wicked. Na-enjoy man sila sa ilang prosperity. Why ang mga
iyahas Ginoon, siguro ang iyang gitanaw, iyang kagalingon, samtang siya na nangalagad sa Ginoo, nagsunod sa Ginoo, wa man mo enjoy sa prosperity na iyahas sa Ginoo. And para niya magigsunan, naglibog yun siya ni Ana. Ang beauty ni Asaph because ang iyahang kalibog was only temporary. Kaya nakita niya, nganong naaman yung injustisya aning dapita? Nganong man na ang nangalagas Ginoo wa mo enjoy sa prosperity, ang wa mga lagas Ginoo nagbuhat pag gidotan mo na ni-enjoy og prosperity. So at first makigsuunan naa siya'y kalibog na nahitabo. But praise God as he continue on and seek the Lord, nakakita siya na di angay kalibgan. Pasayot ta ni Asaph. But at first ang iyang dilema naglibog yun siya. That's the reality. And so the preacher most sad ang iyang nakita. Naglibog yun siya. Nganong man eh. Nganong ingon ani man eh. And so, verse 16 to 17, nakita niya moning iyang sulbad, moning ang solusyon na iyahang namatikdan. Ngano sa panghitabo ning ana. Siya, okay, moning karon ang iyang buhaton. Siya, do not be excessively righteous and do not be overly wise. Why should you ruin yourself? Do not be excessively wicked and do not be a fool. Why should you die before your time? Na, igsoon sa tinuod lang. Kung ikaw simple na magbasa ni ini na versikulo 16 to 17. Kung dili ka suhito sa Bible, na makaingon gyud ka hura manig ug suhito ka makaingon hura manig unbiblical ning iyahang tambag, brad. Hurag sukwahi man ni sa katibuk-an sa gusto sa Ginoo. Kay imagine na guna makigsunan, do not be excessively righteous. Ay pasubrai ang imo, ay pagpahinubra sa imong pagkamatarong. Kanyo ibading nga na, ay paghinubra sa imong pagka-wise, ay di na mayo. No, nganong ingon ani man ang iyahang pagkasuwat? Sakto pa, brad, supak day ni siya giingon sa Biblia. Na nag-ingon man biya, be holy for I am holy. Niya nag-ingon man ng Biblia makaigsuunan, you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. Ngayon siya ayaw pagpasulabi. Do not be excessively righteous, do not be overly wise. So, saon man ni nato ni pagsabot? Hura man nagkasiwang man hinuon ni. Well, muning gusto na kong akong itudlo makaigsuunan mo sideline tagamay ni ining gitawag na to og biblical hermeneutics. Paminaw mo ni ini. Kanang pulong hermeneutics makaigsuunan, it means the study of the general principles of biblical interpretation. So kanang kining hermeneutics na namugna ni makaigsuunan sa mga scholars na diin ilang gitun-an pag-ayo ang Biblia o ilang nakita ang mga pamaagi kung unsaon nato pag-interpretar ang Bible. Kaysa tinuod makaigsunan, if there is no biblical hermeneutics, matag usa ka nato makahimo tag atong kaugalingong konklusyon, makahimo tag atong kaugalingong pagpanabot na diin maski pang nagkasiwang na di na mao, so di na magkatumong. And so muna na naay tungod sa kadugayng panahon na anay namugna na hermeneutics. So pasalamat ta sa Ginoo ni ana nakatabang na sa ato ang pag-interpret sa Bible. So unsa man ning mga pipila ka mga daghan man na sila pero naay mga pipila lang ka mga biblical hermeneutics na common kaayo na gusto na kong ipahinumdum nga na kaninyo, na gusto na kong i-deal ning kabuntagon mga principles of hermeneutics na makatabang nato pagpasabot sa scriptures. Mao ni. First, para di ta magkasiwang, every passage has one meaning. Okay? First, hinumdum ini, every passage has one meaning. Usaray meaning sa kana na passage. Dili nang naanay meaning, unya na apoy laing meaning. Nga ikaw, ang imong meaning mo, imong nasabot, akong meaning mauni. No, there is only one meaning in every passage. Muna di ka maglibog ni ana. Yung ka nga nung manglahi man to siya, lahi po na ako ang pangsabot. Well, dili na, maybe kamong duha, wa mo magkasinabot. Pero there's only one meaning na alam may usa ka kamatuoran na gitudlo ni ana na passage.
And munay angayan ni mong kabutos yung pagtuon. Unsa man ang kamatuoran na gitudlo ni ini. So munay primerong butang sa hermeneutics. Ikaduha na principles na gusto na kong ipahinumdom is this. The simplest and most obvious explanation is usually the meaning. Okay? So, there is only one, usa lamang ka meaning sa usa ka passage. O giunsa na pag-explicar ni ana ang pinaka-simple na pagpanabot na explanation, na klaro, obvious, ato pa, na klaro, na makita gyud nimo ba? Mao na ang meaning. Okay? So, ay na pangita paglaing pang meaning. Kung example, naatay gitawag na to parable of the sower. So kung moingon siya na ang soil nagrepresent og heart, kay gisgutan na, then heart ang but pasabot niya na. So di na nanimo tagaan paglain na interpretation na kana di ang soil, brad, dili lang din na heart, kung dili mausad na, no, more yun na. So mo na simple na. And then hinumdumining ikatulo na mao gyud ang hari sa tanan, context is king. So ayaw gyud og gawas sa konteksto. Muna makaigsuonan kung magtuon tas Biblia kinahanglan ato yung sabton. Una, nganong gisuwat man ni. Kita mo sa atong pagtuon sa Ecclesiastes, ato yung gitagag pundasyon, nganong gisuwat man ni sa preacher. Aw niya, imong makita unsa man ang sitwasyon nganong iya ning gisuwat. Kinsa man ang iyahang gisuwatan niini. So kanang mga butang nga makasabot ka na maunay konteksto. Kay kung ang gisuwatan ang mga Hudiyo, unya ikaw mo mudawat-dawat ana na hurag ikaw sa Hudiyo, so dili na makatarungangon. So mo na magkasiwang ang imong interpretasyon ni ana. So context is king. So mo ning tulo ka butang. Every passage has one meaning. The simplest and most obvious explanation is usually the meaning, and context is king. Pero na pa ikaupat. Upat lang akong gustong isgutan. Daghan yung mga 13 man siguro ni, but ato na lang ng istoryahan niya mubalik atong mga discipleship class, maghimo tag dokta pagtuon ng hermeneutic. No, dini makaigsunan ang ikaupat mao ni. Scripture interprets scripture. So kung naa may mga bersikulo o mga passage na makalilibog, hinumdumi kung maglibog ka ana, ayaw pangita og meaning ngadtos ubang mga libro. Pangitaa ang meaning na ara sa diha sa Biblia. Okay? So di ka mangitag meaning ani ngadtos uban, kundi ang meaning aning naa di ana naara gyud sad na sa Biblia. Di na sila magkasiwang. Dili na ambot pasabot niya, di sad laing pasabot dito. Magkahiusa mao man ang unique sa Bible. Lahi ang nagsuwat naay panday, naay karpintero, naay tax collector, naay hari, naay reyna na nagsuwat. So daghan kay klaseng mga tawo nagsuwat sa Biblia. Sila ilang utok magigamit. And yet why usa sa ilang gisuwat na magkasumpaki. So, karon muna'y gusto na kong tan-awon tungod kay dinhir ba sa itong Biblia, hurag nakasumpaki as ato ang passage. Kay nag-ingon din si Solomon, do not be excessively righteous. Nag-ingon po ng Biblia na, be holy for I am holy. Be perfect as your holy Father is perfect. So, saan mo na karon? Ayaw pagpasublabis yung pagkamatarong. Unya karon nag-ingon ng Biblia, be holy. So, mag-contradict di na silang duha. So mao na ato ng tan-awon unsa man ang gitawag nato, unsa man nato na pagsabot. Now, una sa tanan, tungod kay ang ato ang principle na scripture interpret scripture og dili na sila makasumpaki, kung naa na scripture na klaro na nagisgot magaigsunan, be holy for I am holy, be perfect as your heavenly Father is perfect. So kay baw na ta na pagsuwat ni Solomon ni ini, do not be excessively righteous
wa na siya maghisgot makaigsuunan o wa na siya maghisgot na dili na lang ta magkinabuhi sa pagkamatarong, na di na ta magkinabuhi sa pagkabalaan, because nahibaw man ta na ang Biblia naghisgot gayod na ang pagkabalaan importante gyud kaayo alang sa Ginoo. Gani ang Biblia naghisgot makaigsuunan, nagidili gayud niya ang mga tao na makabaton na mahimong lukewarm ang ilahang pagkinabuhi. So ato na nang nasabtan, ato na nang naklaro. So dili na nato makaigsuunan pwede pang tuison. And I believe mao man ni ang nahitabo dinhi sa gitawag nato na mahisgutan nato dinhi sa ato ang pagtuon. So laktod pa kasulti, wa magpasabot si Solomon makaigsuunan, ang iyang but pasabot dili mahitungod sa pagkabalaan na maglakaw sa pagkabalaan, dili mahitungod sa pagamatarong na di na lang ta magmatarong, lukewarm na lang sa tas tong kinabuhi, dili na mao. So unsa man day ang ato ang pagsabot ni ini? Well, kung mag-word study ka ni ini, tanawa ng pinulungan nagisgutan diha og ruin. Kanang ingon, do not be excessively righteous, and do not be overly wise. Why should you ruin yourself? Now, kanang pulong ruin, makaigsuunan, ang Hebrew word ni ana is shaumami. Ambot ipasabot makaigsuunan, it means to be appealed or to be stunned. Sa tuwa pa, dili na, ingon, oy, ayaw dili ni mo ang saktong interpretasyon. Bingka ayaw pagpasulabi sa imong pagkamatarong, ayaw pagpahinubra sa imong kawais nganong man imo mang gub-on ang imong kinabuhi. Dili na mao ang punto. Ang punto makaigsuonan siya, ayaw pagpasulabi sa imong pagkamatarong, ayaw pagpasulabi sa imong pagkawais nganong man ayon siya. Why? Because ayaw tuguti na ang imuhang kasingkaling hura kag nasubraan kag kasyak. Ha? Naunsa na ni? Kana bang nadiskurahi ka sa panghitabo na ang dili matarong nilambo? Mao na makaigsuonan ang ang emotional ruin or disheartenment, na dishearted ka. Ngano man ni siya? Nganong naingon ani maning panghitabo na ang matarong nilambo man hinuon, ang dili matarong ang matarong wa mo lambo, ang dili matarong mo ni lambo. So maglibog ka ni ana. Kay ang punt din ni makaigsuunan sa maong gitawag nato og ni sa preacher. Ang ayan nato ning sabton na masyak siya. Wa ni muning butanga makayon kung nagkunahuna ka na ang righteous perfection in life maghatag kanimo ug magpalayo kanimo sa mga kagulanan o kalisdanan, kay mo man mentality ng mga hardship o suffering. And then, nakatagamtam hinuong kag na shock, natagamtam hinuong kag suffering, then hura kag masyak. Nakakita ka ni ani, and then mo nang, hala, naunsa na ni. Nganong ingon ani man ni. So, mo na ang word ruin. Ayaw na ninyo i-ruin inyong kinabuhi regarding ni anang mga nakita ninyo. Now, dili ni usa kabutang na maundang tag pag-seek out sa atong pagamatarong. Dili ni usa kabutang makaigsuon tungod kay ang Bible naghisgot gayud na maglakaw ta sa pagamatarong. And mo ni dinhi nato makita na pag niya, do not be excessively wicked and do not be fool. Why should you die before your time? Now ngano mang ang mo saning butangan na angay natong mo man na ang conclusion. Actually, ing aning pagkapunto para maklaro niyo pagsabot. Ayaw mo pagunahuna. Kaya ang mindset ni Solomon makaigsuonan mao ni. Nakakita siya usa ka tao na matarong ni suffer. Nakakita siya usa ka tao na dili matarong ni prosper. Unya siya ayaw i-ruin inyong kinabuhi anak. Tungod na ng panghitabo, ayaw tuguti ng imong emotional na pagbati mo'y maguba. Kay nga nung ningun ani ni nauni niya, magunahon ka, may pamagdi na lang kung magmatarong. May magbuhat na lang kung dautan, kay mulambo pa mo na yung pagkadautan. And mo man na ang conclusion ni ana. Kaya pag naguba naman ang imong heart, na naguba naman ang imuhang
kasinatian na ang imuhang kasing-kasing ura namang kaog na naglibog na. And so, ang imong conclusion is, masayop na ka. Mo-conclude na ka na mas mayo pa di ay na magbuhat na lang kog dautan. Mas mayo pa di ay magpasulabi na lang gusto kong dautan. Kaya mo taas pa kong kinabuhi, maglakaw nung kong matarong, kurti mo buuan, no? Di ba? Naabi tayo mga saying, ang masamang damo, lisod ko nung patyon. So, musa na ang mentality na naan ni ini. And gani, mo man ni sa akong nagayon, mo man ni ang gibati ni Asap. Siya, mo sa man ni. Surely in vain I have kept my heart pure and washed my hands in innocence, for I have been stricken all day long and chastened every morning. Siya, nagmatarong ko, naganto sinong ko. Yung di ka kabantay. Muna yung sulong, bantayin na yung kasing-kasing. That's the faulty mindset. Ano yung anak man yung gibati? Kaya nagunahuna manggod ta na ang matarong dili na mo suffer. Nagunahuna ta ang mo suffer ang dili mga matarong. Na di ba na mo tinuod? So muna mga butanga makaigsuunan na kinahanglan ta magbantay. And some mga tao, hura nun masuko na nun sa Ginoo. So saan guning kalikayha Ginoo? O sa guning butanga, ilang mo na usahain, ilang maprovoke ang Ginoo to anger. Yung giingon siya, ayaw ana. Kung nasuko ka, ayaw ana. Na diin, magbuhat na lang kagdautan. Mo na punto, ayaw na buhata. Kay kung imong buhato na, kay nasuko ka, kay wag ka kasabot, na ang matarong nagsuffer, unya ang mga dili matarong ni prosper, ya tungod kay naglibog ka, naguba imong kasing-kasing, so nagbuhat na lang kag peron, imong giprovoke ang Ginoo sa na, sige, may pangbuhat na lang kung pakasala. Kita wag mga tao makaigsuunan na discourage na hurag marka bahala ang ilang kinabuhi to do evil. Ing mo ning so ayo na buhata. Ngano? Kay imong hurag imo lamang pasuko ang Ginoo and tingali niya masuko pag ayong Ginoo nimo, and God will bring on punishment sa imong mga sala. So mo na makaigsuunan ang iyang nakita na solusyon. Siya ayaw mo ana. Dili mo na buhata. Bali na siya ayaw na ninyo himua. Tungod kay wa mo kasabot nini mga butanga, ayaw mo palupig sa inyong emotional, disheartened na pagbati. Ayaw mo pagbuhat anang mga dautan. Muna sa dini makisunan iyatang iyang sugo sila. Unsa may iyang ingon? Kung dili ingon ani inyong himuon. Ingon siya dini makaigsuonan. It is good that you grasp one thing and also not let go of the others. For the one who fears God comes forth with both of them. Nakita niyo mga kaigsuunan ang iyang point din So muni ang ingon sa preacher, iyang gi-warning against nila. Ayaw mo pag-take side ni ana over sa usa. Ayaw mo ana na naunsa na mo ni na kining ayaw ana. And dini gusto ang preacher makaigsuunan na diin ayaw i-forsake ninyo ng wickedness, kay kanang wickedness magdahag yun na og destruction in the end. Ayaw yun niya tuguti na diin nagunahuna na muna mauman ni magbuhat na lang kuni. Ultimately masyak yung ka sa adversity, kay God will really judge the wicked. Naagyod na, di lang siguro nato pamakitaan ni ini. Ang imong nakita, urag mauman lang hinuuna. Ingon siya, ako pa ninyo, i-embrace na ninyo. Na kanang pangitabo ng righteous mo suffer, naagyod na. O hinumdumisad na kanang mga wicked na magbuhat o dautan, naagyod sa mo abot na judgment ni ana. Insya, kanang duha may pag-inyuhan ng dawaton. Kanang duha may pag-inyuhan ng pagakuptan. Hold on ni ana na awareness. Munay kuman ni sa preacher. Sa hold on, munay reality. Munay tinuod. Ayaw ng mga dili real na pangunahuna na matarong di gyud mo suffer niya ang mga dautan mo ragi mo suffer. No, nay mga dautan makisunan seemingly nahura sila ni prosper, but in reality that's a judgment sa Ginoo. Pero naasay mo nang siya, pagbantay anak. Kangan makasabutan ni ini. Na diin na ay mga righteous mo suffer. Sabtisad ninyo na ang mga dili matarong i-judge yun sa Ginoo.
Mo na'y duha ka side, mo na'y punto sa verse 18 makaigsuonan. And mo na ingin siya, ayaw ninyo na ibuhaga, ayaw na ninyo himuing nagpamaagi na diin maipaday ni usa kaysa usa. Bisan pa ni anang panahon na gitawag na to confusing time. And muna makaigsuonan ang ayan yun na to ng bantayan. Because a lot of people muna ilang gibuhat. Tungod kay na-confuse sila, naghimo na lang sila. Ato na lang ning buhat ang daotan oy. Ato na lang himuon kay nakita sila na namin horag perceive injustice and immediately ni doubt nas ang uban ni doubt nas Ginoo man siguro tinuod na Ginoo di man siguro tinuod ning Ginoo dinhi, and so ang uban they fall into foolishness. Ayaw na kay ningon dinhi the one who fears God mo na ingon ni sa preacher comes forth with both of them. Kay kung nahadlok ka sa Ginoo, imo ning dawaton. The one who fears God, trust Him, bisan pa na ang righteous ni suffer. Hello. Muning siya ang tao na tinudanay na namahadlukon sa Diyos, ni salig siya sa Diyos. Bisan pang iyahang nakita na ang matarong ni suffer, he will continue to trust God. Igsoon, let's continue to trust God. Maski pag nakita tani ini, magtanaw ka na yung mga news na makita, laka ni suffer ang mga Christian dito, kay giatake sila sa Russia. Let's continue that there is a God. Amen? And then the one who fears God, trust Him. Nabisan tuod ng mga wicked ni prosper, ni salis lang anong dahil ni prosper mo. Nagpasabot ba na di na lang kumusalig Ginoo kay wa ko mo-prosper? Siya dili, I will continue on to trust in God. Bisag nang prosper ang mga wicked, we will continue to trust God. Amen? Di ta masilos na ang mga butanga, oy. We will continue to trust God because the man who fears God doesn't let confusing circumstances shake him from his steadfastness. Ang tao makaigsuunan na nisalig sa Ginoo, na hadlok sa Ginoo, bisan pa ka ng confusing time na dili masabot ng mga circumstansya, he will continue on and steadfastly trust in God. Muna ang lesson na gitudlo ni Solomon. Muna'y iyahang conclusion. And muning gusto na kong ikabilin sa nato nining kabuntakon. Igsuon, hinumdumi lang ning butanga. That's a reality. Makita na nato. According ni Solomon, in his lifetime, iyag yun nang naobserbaran. Ngayon sa man karon, unang niyang conclusion, either ni Ana, we will continue to trust in God. Iksan wa ko kibaw sa imong kinabuhi. Wa ko kibaw unsay imuhang nagian. And maybe you're a Christian who has been suffering. Ni-suffer siguro ka tungod kay Kristohanon ka. Gibiyay-biyay ka. Ni-suffer ka tungod kay you think nagbuhat ka tarong sa Ginoo. Ang imong mentality, nag-expect ka i-bless ka sa Ginoo. And yet, ang imong nakita, ora man og di malas ko ani. Friends, continue to trust God in spite niya na circumstansya. Kung matintal ka magtan-o na mga silingan nimo, office mate nimo ni prosper, uy nindot man kay ni sila ni ako diri nangalagas Ginoo ni suffer man. And you see there's na sa ilang prosperity bisan tuod na di sila Christian. Siya, bisan pag i-prosper sila. Continue to trust God. Amen? Mog yun ay angay na itong buhaton. Let's continue to trust God. And muna ibutang makaigsuunan na gusto na kong ikabilin nato. Friends, ato ning tiwaso next Sunday. And atong makita kung giunsa ni Solomon pag-abot ni ini na conclusion. And you will really be blessed. But as for now, akong ibilin ninyo ang iyang command. Trust God.
Fear God in spite sa panghitabo. Either nakakita ka righteous na ni suffer, trust and fear God. Kung nakita ka ng wicked ni prosper, trust and fear God. Pasak din na sila. Amen? We know our God. Bisag unsa pang circumstansya, we have our God. We will continue to trust God. Let's come before the Lord in prayer. Father, I just like to pray and thank you for this opportunity, this time where you have given us, Father God, another wisdom from you. And this is the reality na mong nakita ni ining kalibutan na there are righteous people na suffer, and some of us, Lord, been suffering. But there's also wicked people na prosper. But Lord, it doesn't matter. Dili ang question why righteous people suffer. Dili na mo'y question. The question we need to see that we trust in a God who is so good to us, who have saved us. Na diin bisan unsa pa kangit-ngit, we will continue to trust and fear God. Lord, I pray na kining butanga, Lord, mo ni mga ibutang sa matag usa ka kasing-kasing. Nagampo ko, Lord, sa mga katauhan na upang makabatog relasyon nimo. That they makakita gyud unta sila, Lord, to learn to fear you because only you have redeemed us and died on the cross. And Father, we are thankful and so grateful for this time na imong gihatag ka namo, Lord, na diin kaming imong makatauhan, Ginoo, makapadayon, Ginoo, sa amo ang pagpangalagad nga na kanimo. We just like to honor your name and give back the glory to you. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. So today is first Sunday, and so first Sunday man makaigsuonan, so Communion Sunday. So ako mong gihangyo pagkuha sa inyong mga communion elements na ato ang gipang-andam. Praise God. Amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you've paid. Carried all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. The glory of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many
Okay, praise God. I hope na ang inyong mga element. And kindly open your Bible to 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Ako ning basahon igsoon. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Praise God. Father, I pray that may you bless and sanctify this element, Lord God. Thank you, Lord, that you have reminded us, Father, how you love us. And Lord, tuguti na sa pagkaon ni ining pag-inom ni ini, among i-apply, Lord, ang among nakatunan ni ining kabuntagon. Na whatever happens, unsa kangit-ngit ang sirkumstansya, unsa kabati ang among na-experiensyahan, labaw sa tanan, makakita mi Ginoo na ang ubang mga daotang tao ni prosper. But when we see at the cross, ang among nakita, ang imorgyong gugma, na labihan kalami o kanindot, na nagluwas ka namo. Musa, Lord, panalangin ni kining sulod sa kining pan o sulod sa kupa, o gamita kini as an instrument that we will continue to trust you and worship you as our Lord and Savior. We commit this into your hand in Jesus' name. Amen. At tandungan ng pagkaon ng pan o pag-inom ang sulod sa kupa. Praise God. Salamat, Lord. Salamat sa kalami, sa grasya na imong ipakita ka namo. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Salamat, Lord, sa imong pagkagamhanan sa imong kinabuhi. We just like to give back the glory, the praises back to you. You deserve, oh God. Thank you, Lord. And so, Father, I pray for each and everyone right now na naminaw ni ini. Continue to work upon their heart. Continue, Father God, to transform lives. Continue, Father God, to bring souls into your kingdom. And continue, Father God, that they may grow and exalt your name. I pray that you bless them. In the name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen. Praise God. Maayong udto kayong tanan. And all glory belongs to God. God bless you.